kababayan, balisa si Mike Abe ha, dahil nga nakita niya na pwedeng napakalakas na tandem ito ngayong darating na presidential election ngayong 2028 mga kababayan. Itong si Yorme Isko Moreno at itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun naman mga kababayan, itong si Mike Abe, balisa. Hindi mapalagay si Lolo Abe mga kababayan dahil nakita nga nitong si Mike Abe na nangangampanya itong si Vice President Sara Duterte doon sa baluarte ni Yorme Isko Moreno. At talagang napakaganda ng pagtanggap ni Yorme kay Vice President Sara Duterte. Galit si Mike Abe mga kababayan kasi nga habang binabanatan ni Vice President Sara Duterte itong si Ngagba, itong si Joel Chua, ay talagang pumapalakpak, gumaganon si Yorme Isko Moreno. Tawa ng tawa si Yorme mga kababayan. Kaya itong si Mike Abe binanatan itong si Yorme dahil nga nakita niya, aba, kakampi na naman ni VP Sara itong si Yorme, babanatan ko yan dahil nga lahat ng kumakampi, lahat ng nagpapakita ng suporta sa mga Duterte mga kababayan, binabanatan ni Mike Abe. Akala siguro niya napakaraming supporters yung kaniyang programa. Samantalang mga kababayan, kung makita ninyo yung kaniyang tawag nito mga kababayan, social media account, ang daming bashers mga kababayan. Pinuputak dito, pinagmumura ito ng mga nagkokomento sa kaniyang social media account. Kaya akala siguro nitong si Abe na ito, Abe Maria ang tawag sa iba nito ay siya yung makakasira, siya yung makakahatak pababa kay Vice President Sara Duterte. Ang kapal ang mukha mo, Mike Abe ka. Isa ka talagang budol ka na tao ka. Yo, ito na mga kababayan, huwag na natin ito patagalin, sabay-sabay natin itong panoorin. Naku, eto na nagkabukuhan na. Si Isko Moreno pala ng Maynila, pro Duterte. Ha? Paano nabubuko yan? Bakit tinatago ba ni Yorme dati? Nagkataon lang noon na itong si Yorme, itong makbong presidente, tapos itong si Vice President Sara Duterte, katandim ni Ngagba, nakalaban ni Yorme. Kaya hindi sila dati siguro ganun mag-uusap mga kababayan. Ano lang? Anong nagkabukuhan na demonyo ka? Oh. Alam niyo kung bakit? Ano? Mapalakpak pa si Isko Moreno doon sa speech ni Sara Duterte na binabati ko si Pangulong Marcos. O ano ngayon? Pag pumapalakpak, ang sama ng loob mo. Hindi mo matanggap. Na natuwa itong si Yorme sa mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte pag nagsalita ay nakakainganyo sa mga manunood. Hindi katulad ni Ngagba na halos 1 minuto bago mabigkas yung isang linya ng litra. Kasi may pagano'n-ganon pa. Maganon-ganon pa yung nga. Parang ikaw, kulang na lang sa'yo, ngumuya kang, demonyo kang, Abe ka. O sige. So si Sara Duterte at Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Marcos, pro Isko Moreno pala. Si Moreno ganon din, pro Duterte. Di maganda. Ay Marcos na ang dating. Maganda. So kayong mga taga Maynila, alam niyo sa Maynila marami Marcos loyalists, Marcos supporters. Okay? At alam ko yung mga Marcos supporters loyalists ay bubuto sana kay Isko Moreno. Nakakala nila ay tumutulong at baka Marcos. Yung pala hindi, ngayon lumantad na pinayagan niya na lahit-lahitin at kung ano sabihin ni Sara Duterte. Ayaw ko nagpakita sa inyo yung video dahil baka maka-copyright naman ako. Inirili ko lang sa inyo. Kung ano-ano mga batikos ang ginagawa ni Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos. At nandun sa stage si Isko Moreno at Amy Marcos, pumapalakpak pa. Siyempre natuwa. So lumabas na ang tunay na kulay. Hindi pala pro-administration si Moreno. Isko. Kailan ba sinabi ni Yorme na pro-administration siya?
na pro-administration si Yorme. Kailan sinabi ni Yorme yan? Wala naman yata tayong naririnig mga kababayan na pumapabor siya sa mga ginagawa ni Bangag. Kalaban ni Bangag dati yan mga kababayan nung presidential election. Bakit? Nakalimutan yata ni Mike Abby ha? Nakalimutan mo ba, Abby? Matanda ka na talaga siguro. Oh, sige, patuloy natin. Ng Maynila, siya pala ay pro-Duterte. Diba? So, nagkagamitan sila. Ginagamit ni Sara Duterte si Moreno para sa Maynila sa maagang pagpapakilala para doon sa kanya siguro mga plano ng mga national election. At si Moreno naman, ginagamit si Sara at si Amy Marcos para makakuha ng boto sa taga Maynila. Ayan. So, ito mga kababayan, nung panahon ni Yorme, si dating Pangulong Duterte yung Pangulo natin. Pumunta ako dyan sa Divisoria. Sumusuporta itong si Yorme sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Dahil nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na linisin, ibalik sa taong bayan ang kalsada. Huwag nang gawing tindahan, bangkita, yung kalsada. Ginawa agad ni Yorme yan mga kababayan. Nilinis ang Divisoria. Diyan sa may sa may Tutuban, paikot. Diyan sa ano ba yan? 8888. Ano ba? 38 ba yan? O 999? O, diyan. 168 pala. Sa 168 mga kababayan, hindi ka halos makalakad diyan. Dahil sa daming mga vendors diyan. Pero nung inanunsyo ni dating Pangulong Duterte, ibalik sa taong bayan ang kalsada. Huwag gawing bangkita. Malinis. Kaya noon pa talaga nakikita na natin na itong si Yorme ay talagang sumusuporta sa mga Duterte dahil nga maganda naman ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. O yung Manila Bay, sinong nakapagpalinis? Pangulong Duterte, suportado ni Yorme. Yung Basico, nakapunta din ako dyan mga kababayan. Yung Basico Beach. Nilinis noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Suportado rin niya ni Yorme. Anong sabi ni Yorme ngayon? Bumalik na ang mga durugista sa Maynila. Walang gobyerno ngayon. Yung mga truck, inaakyat. Inaagawan ng cellphone. Inaagawan ng mga karga. Yung mga delivery. Hold upan mga kababayan, harap-harapan. Kaya sabi ni Yorme, ibalik natin ang gobyerno. O sino yung gobyerno ngayon? Di ba sa pangunguna ni Bangag mga kababayan? Kaya ikaw, Mike Abby, huwag ka nang magpakalat ng fake news. Budol ka talaga. Ikaw tao ka. Sige. Nawala. Sana. Dito lang kayo sa National Capital Region. Maging maingat kayo. Kailangan pa ba? Arapat dapat ba si Isko Moreno ay makabalik ang sitio na yan pala ay pro-Duterte? Paano lang pagka naging mayor niya? Aba, maganda. Hindi naman pala siya naniniwala kay Marcos o hindi pala siya maka-Marcos. Aba, maganda. O siya pala ay naniniwala kay Duterte dahil ayan, nandiyan sa harap nila sa kailang pag-rally itong si Sara Duterte na patuloy na pamamat. Parang nagmamakaawa ka sa taga Maynila. Mike Abby, nagmamakaawa ka ba? Huwag ninyong ibuto si Yorme, si Isko Moreno. Dahil pag nagkataon namang manalo si Yorme, naku po, hindi siya susunod kay Bangag sa amo ko na ipakalat o hayaang kumalat yung druga. Yan ba yung gusto mong iparating sa ating mga kababayan dyan sa Maynila? Talaga naman itong pag talagang masama kang tao, talagang kakampi mo ang mga demonyo. Ay si Romarte Romualdez at sa ating kasalukuyang administrasyon. Kaya mga taga Maynila, gumising kayo. Aba? Baka mabudol kayo. Akala nyo yung inyong dyan na lang muna mga kababayan, nakarinig na tayo ng salitang budol. Sino ba ang mambubudol? Ikaw yung mambubudol. Ang tawag ko nga sa'yo, Mike Budol. Ikaw yung araw-araw na nambubudol sa mga supporters mo. Di ba? Araw-araw mong binabanatan si Vice President Sara Duterte. Pag makakita ka ng parang gustong magpahiwatig ng pagkampi sa mga Duterte, babanatan mo kaagad ngayon, sisirain mo ngayon sa iyong programa. Gusto mo kaagad na maging masama sila sa tingin
ng iyong mga supporters? Sa mga supporters mo lang naman. Kasi nga, mga supporters mo rin, mga may saya din. Parang ikaw din. Di na tayo magdalawang isip mga kababayan na tawagin natin itong may saya dito. Mike Abe? Naku po mga kababayan, traitor yan. Huwag kayong maniwala niyan. Pag maniwala kayo kay Mike Abe, parang hindi kayo naniwala sa Panginoon mga kababayan. Napakasinungaling ng tao na yan. Sobrang sinungaling yan. Naghahangad yan ng mas mataas na posisyon. Kaso nga lang, hindi siya pinapansin ni Ngagba mga kababayan. Dahil nga alam ni Ngagba na pag ito kukunin ni Ngagba sa kanyang gabinete, naku po, lalong babagsak ang administrasyong Marcos. Bumagsak na nga dahil kay anti-clear. Dadagdagan mo pa ng isang Mike Abe na budol mga kababayan, na traitor. Lilipat lang yan halimbawa mga kababayan pag bumagsak na itong si Bangag. Maghahanap lang ng madidikitan ito, parang linta itong tao na ito. Nung nakasip-sip na ng maraming dugo kay Kibuloy biglang nag-walk out mga kababayan. Galit na galit kay Vice President Sara Duterte dahil nga tinanggal ni Pastor Kibuloy sa Isiminay. Hindi pinagbigyan. Talagang ininsulto ni Pastor Kibuloy mga kababayan. Ako ang may-ari ng TV station na ito, sabi ni Pastor Kibuloy. Ako yung may-ari ng TV station na ito. Tapos yung opinion ko ay hindi pwede. Hindi ako pwede maglabas ng opinion. Nagalit si mga kababayan, si Mike Budol. Lumayas. O kaya ngayon, banat siya ng banat sa mga Duterte kasi nga magkaibigan ang Duterte at Kibuloy. Yan yung totoong dahilan mga kababayan, baka hindi nyo pa alam. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay sino ang shoutout natin? Dito tayo sa may bandang baba. Walang bagong komento. Shoutout kay Joseph Tulmo. Shoutout kay Edison Maliwat. Shoutout kay Marshall Alvarado. Shoutout kay P Bagyo. Shoutout sa P Bagyo ha. Pang-eleksyon lang ang 20 pesos per kilo na bigas at may uod pa. Yan oh. Ito mga Bagyo mga kababayan, palagi ko taga Cebu ito. Oh, diyan sa Cebu. Ipamamahagi no yung bigas. Next week mga kababayan, baka may mabibili na kayo diyan. Maganda yan para pampakain sa manok niyo, sabi ng iba nating mga kababayan. Shout out kay Rejan Villamor, Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan. Ay Ma'am Edisa Borbi, Rimon, shout out sa iyo Rimon. Shout out na rin kay Lorna David, Carlito Galang, shout out. Bayaran ka daw Mike Abe. Shout out na rin kay sabi ni Carlito Galang. Shout out na rin kay Remedios Alsaga. Claire Lutang, parang pareho sa amo nila. Nick TV Vlog, shout out sa iyo ha. Nick TV Vlog ha. Shout out na rin kay basahin nga natin to. Nick TV Vlog, hindi pa na tae bahog igit na pinag-shoot. Medyo baka may kumakain. Shout out kay Edgar Ranua. Saan ba po shout out sa akin dito? Shout out kay Samuel. Shout out kay Corazon Gonzales. Maraming salamat sa iyo Corazon Gonzales. Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan, Ma'am sa aming trabahada over ng Boracay. Shout out. Summer ngayon, daming pumupunta sa Boracay. Shout out rin kay MG John at kay Alex Valencia. Yun na dito lang muna. Once again, this is Ronde TV, mga lahat. God save the Philippines.